Pwede ka naka-jacket eh. Okay. So, okay na. Mga kababayan, kagalang-galang Benigno S. Aquino III, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mga boss, malaking karangalan po ang pagbisita ng Santo Papa sa ating bansa. Kakibat nito, humaharap din po tayo sa isang malaking hamon. Tingnan na lang po ninyo noong 1995 nang idinaos ang World Youth Day sa ating bansa na pinamunuan ni Pope John Paul II. Punong-puno ang luneta at dikit-dikit ang mga tao. Dagdag ko lang po, ganito nakapuno noon ng 68 million ang populasyon natin. Ngayon, 100 milyon na po tayo. Gaano karami pa kaya ang darating sa misa ni Pope Francis sa luneta? Siyempre po, lahat ng tao gustong makita ng personal ang Santo Papa. Nariyan ang libo-libong mag-aabang sa convoy ng Santo Papa at ang milyong-milyon na lalahok sa luneta. Ang pagsisiksikan at pagkagigil na makalapit sa Santo Papa maaring maging mitsa para magkagulo. Isipin na lang po ninyo, kapag maraming tao ang kumilos ng kahit 1 pulgada paharap, malaking espasyo ang masasakop at kung wala ng lugar na gagalawan, malamang ay may maiipit sa mga barikada. Nagsimula lang po ang lahat ng iyan sa kagustuhang makalapit sa Santo Papa. Paano pa kaya kung magkahabulan dahil sa may mandurukot o kaya may isang walang magawa at biglang magpaputok na labintador? Pihadong magtatakbuhan at magkakatulakan at nariyan ang potensyal na marami ang masaktan. Pansinin po ninyo, disiplinado ang tao nung wala ang convoy. Nang dumating po ang convoy, kanya-kanya na. Kung nagtagumpay ang mga nakaharang ang mga nakaharang na makalapit sa Santo Papa at tumigil ang convoy, ang dating moving target naging stationary target na. Isipin ninyo kung may nadaganan pa o kaya naapakan dahil sa pag-uunahan. Di naman kailangan may mapahamak na sinuman. Tingnan rin po ninyo ang mga susunod na video na ito. Inatake si Pope John Paul II sa loob mismo ng Vatican. Narin din ang insidente nang magmimisa si Pope Benedict XVI nang sugaban siya sa loob ng katedral. Pati na rin ang paglundag ng mga tao patungo sa kanyang Pope Mobile. Tandaan po natin, pastoral visit ito at layo ng Santo Papa na makahalubilo ang pinakamarami sa ating mga kababayan. Ang bawat pagtatagpo ay nagdadala ng panganib. Ang gusto natin, bawasan ang mga panganib sa buhay ng Santo Papa at balansehin ang seguridad ni Pope Francis at ang kanyang hangarin. Walang duda na sa malaking pagtitipon tulad nito, posible ang gulo maski walang banta ng terorismo at lalo na kung may planong magpasimula ng gulo. Nagbabadya ang peligro na magdadala ng pinsala sa napakaraming lalahok. Kaya naman, para maging makabuluhan ang pagdalaw ng Santo Papa, kailangan natin ng pagdadamayan at pagbabayanihan. Malinaw na napakalaki na hamong dala ng pagbisitang ito ni Pope Francis sa ating bansa. Nakataya rito ang kaligtasan niya ng napakaraming dadalaw sa kanyang mga gawain at mag-aabang sa kanya. Ang mismong karangalan ng ating bansa malalagay sa alanganin. Ang tanong ko nga po, gusto ba nating matala sa kasaysayan na nangyayari sa Pilipinas ang isang trahedya na may kinalaman sa Santo Papa? Obligasyon ng gobyerno ang inyong kaligtasan at para magampanan ng tungkuling ito ay may obligasyon din kayo. Sa mga darating na araw, maglalabas ng mga paalala hinggil sa patakarang panseguridad sina Secretary Marojas at Undersecretary Manuel Bautista. Ang panawagan po namin, makinig po tayo at makiisa sa pagbabahagi ng impormasyon. Pihado po, malalaktawan natin ang napakalaking hamon na ito sa inyong pakikisama at pagbabayanihan. Ipakita po natin ang pakikisama at pagtutulungan nang matyak nating magiging mataimtim at mapayapa ang pagbisita ni Pope Francis sa ating bansa. Magandang gabi po, maraming salamat at inaasahan ko po ang pakikisa ninyo. Ginoong Pangulo, ang unang tanong po ay manggagaling kay Raymond Tinasa ng Bombo Radio. Raymond. Magandang gabi po, Mr. President. As you've mentioned, this is a pastoral or apostolic visit. At the same time, ito po ay state visit din. I understand seemingly there is this gap or difference how the church and the state
see or the perspective on how to handle the papal visit. How did we strike a balance between the state's interest to secure the Pope and the community, also with the wish of the church to be it as a pastoral visit? Well, napakaraming dialogong kinundak, no? Especially with the Papal Nuncio at saka yung CBCP. So, sinabi nga pastoral, yung pastor wants to meet the flock, wants to hear the flock, etc. So tayo naman gusto natin pagbigyan sa lahat ng pagkakataon. Nakiusap lang tayo, nabigyan tayo ng pagkakataon, magawa yung obligasyon natin, trabaho. Na ibig sabihin nun, sa Leyte may 30 kaharap siya. Hiningi natin ang tala ng mga pangalan, nito mga makakaharap at makakalapit ng gusto sa kanya para magkaroon naman ng maski paano yung background check dito sa mga kaharap sa kanya. Nireview natin yung mga past experiences na dumalaw sa atin ng Santo Papa at ano naging mga sabihin natin hamon na kailangan malaktawan ng mga panahon yun. Anong mga insidente nangyari. Paano ba natin maiwasan yan? So, may tinatawag na give and take. No? Para pinapaliwanag natin bawat sitwasyon, ganito ang pananaw natin, pwedeng ganito mangyari. Kailangan naman natin lagyan ng paraan para kung sakasakaling dumating ang pinakamalagim na pwede mangyari, mayroon pa rin tayong paraan para mailigtas ang lahat kung hindi yan nakakarami. So, the church accepted, sir, and also on our part, accepted their... Well, hindi ko naman masasabing, yung iba maraming nirefer kay Santo Papa mismo. No? For instance, yung sasakyan, hindi man magmo-motorcade. Sa atin naman sana, yung vehicle, baka pwedeng hindi open. No? Para may protection naman. Pero nag-insist siya, kailangan niya marinig raw ang boses ng mga haharap sa kanya, sasalubong sa kanya. Hindi raw mangyayari yun kung enclosed yung sasakyan. So, nagbagong proseso ang ating mga security personnel, especially the PSG, para masiguradong may limitation na gano'n, anong ginawa ng pagbabago sa paraan para nandun pa rin yung pananatilin tinatawag na security coverage for the Pope. Last point. Totoo, parang nagtatawaran. Pero yun na nga, no, yung sabi nga, siguro nung araw pa, panahon ng nanay ko, ang pinaka-secure raw talaga, kung gusto mo i-secure yung presidente, huwag mo na palabasin. Yung presidente naman na hindi na nakausap yung taong bayan na pinaglilingkuran niya, wala silbi. So parating, paano ba natin binabalansin yung dalawa? So dito, medyo talaga sinubukan natin i-accommodate lahat ng kagustuhan nila, pero ang dulo nito, responsibility pa rin ng inyong gobyerno na mapangalagaan ng kanyang seguridad. Sir, last point, perhaps on broad strokes. Sir, may we know if there is any now ironed out talking points with you and the Pope, because there are talks in the Vatican that this would be a chance wherein the Pope might open up the issue of human rights issue in the country. Thank you. Well, wala pang hinarap sa akin na propose talking points. Tinanong ako ni Bishop Sok, yung mga gusto kong iparating sa kanya. At sinabi ko lang yung mga nababasa ko sa kanya, mga pinagsasabi recently, pati na yung pagtatawag sa panunumbalik sa unang tungkulin ng mga tinatawag natin religious, maraming sa mga sinabi niya, isang-ayon naman ako. So wala kami pwedeng para pasukan. Parang wala ko nakikita pagdedebatihan. Thank you, sir. Thank you. Ang susunod po magtatanong ay si Teresa Andrada ng GMA News. Good evening, sir. Good evening, Direk. Sir, you mentioned also yung possible, ayaw naman natin na may masama mangyari sa Santo Papa. Ang binabantayan pong reports, kung meron po bang direktang banta sa seguridad ng Santo Papa. And kayo po ba are you pleased with the securities na inilatag na po para sa kanya? And ano po siguro yung mensahe nyo sa publiko na nangangamba din dun sa security ng Pope? Sa direktang banta, no? Wala tayong masasabi sa ngayon na may direktang banta. Pero yung siguro dapat natin tandaan, gusto ko sana na-highlight doon sa speech, sana naabot yun. Yung mula sa simple, gusto kong makita, laki ng crowd nakita mo naman, no? Pag medyo late kang dumating, ang layo mo na mula sa Quirino Grandstand. Maglalagay ng mga, ang tawag yata video walls para makita mo na rin, maski malayo ka. Pero nakita naman niya yung video. Nung wala yung convoy, no, nakalinya, maayos. Nung malapit na, nandito na, lapitan na natin. So katulad nun, kunyari, may tumakbo na sobra, nagkamali ng tansya, nadapa, nasagasaan, pwede naman sana naiwasan yun. Dito, yung sa laki ng crowd, umabante ka lang ng 1 inch. Yung 1 inch sa dulo, hindi na 1 inch doon sa harapan. Yung sa harapan naman, meron kaya siyang aabantehan naman.
So, limited rin yun. Kung parang mas close up no 1995, makikita mo isang parang oval shape na yung puti. Yung puting yun, puro pare yun, 10 deep. At kailangan nila yun para magkaroon ng konting separation. Ganong kalapit na talaga yung crowd. So, yun, simple, no? Pwedeng basta makalapit lang ng konti. Iba pa natin mga kababayan, baka mag-isip na, matangan ako yung sutana, baka mayan ko, baka naman meron pa magampiso na baka pwede makiselfie. No? Yung bawat isa nun nalalapit, may matutulak. At sa tulak na yon, pwede may masaktan. Pag medyo may nagumpisa na, dadami yung susunod at lumalaki yung problema. So, yun, no? May ganun na generic na threat. Tapos may mga statements ang ating Santo Papa tungkol sa mga nangyayaring kaguluhan sa mundo na pwede matingnan namang hamon nito mga naghahasik na lagim sa buong mundo. So lahat ng kailangan nating trabaho namin, trabaho ng security sector natin, pag-aralan lahat ng potential na pwede mangyari at gumawa ng mga sistema at paraan para mabawasan yung panganib sa kanya. So, sa abot natin makakaya, ginagawa natin talaga. No? Marami ng modifications, pero alam naman ako, yung sabi nga ng iba, parang pag tinatanong ko raw, parang thesis, no? Or oral defense. So, every time, review na lahat ng proseso, pwede ba natin pagandahin pa to? Sir, you mentioned yung mga previous threats. Yung nangyari po sa France, syempre, it came to mind na baka something bad also might happen to the Pope when he comes here. Did you order additional security measures? Ano po ba yung... Pero siguro, di ba, the number being bandied about is between 25 to 50,000 of our security forces. No? Yung, at 50,000, that represents 20% of all our soldiers and police. Okay? Yung I promise they will have double my security. And I don't think I've ever utilized that particular number, no? Not even as a plan. So, this is comparable to what we will do when the various heads of government and heads of state will come for APEC. No? Pero yun na nga, we have not had an increase in our security forces, no? Because of various reasons, primarily amongst them in pension issue. Now, but with what we have, no, we are maximizing all of these efforts, and we're touching base with so many allies to try and see, para identify any threats whatsoever coming from any direction. Sir, when you mention maximize or touching base with allies, is coordinating with other countries also if they have intelligence information? Yes. Yung, through the various mechanisms and organizations we belong to. For instance, yung Interpol, may watch list ba people who went to Syria or to Iraq to join ISIS. Not just our citizens, no? Tapos ASEAN brother states that have some of their citizens suspected of wanting to join IS. Plus, we have our own ongoing operations to deal with our own domestic terrorist threats. Sir, last question. Bombo asked po kanina about the talking points, but I'll press again. Do you have specific issues that you would like to raise with the Pope? And the Pope has been very vocal about issues concerning corruption and poverty. Are we ready to hear issues, or he might raise issues about that when he comes to the country and meets with you? Thank you. Well, kaya nag-iisip na negative, I think positive. Any fair assessment will say, of course, we have our challenges. We're still dealing with the Yolanda aftermath. We still have to deal with Ruby. Pero like coming from 4.5 years ago, malayo na, no, ang naabot natin dito. So I think our record can speak highly. No? Now, on the other hand, shall we say, I've had my disagreements with some members of our own church. No? And at the same time, I am, like so many other people, inspired by the works and the deeds of the current Pope. No? Tinuruan kasi kami nung nag-aaral ako sa isang Jesuitang establishment na after the Second Vatican Council, kailangan natin pakialamanan yung nangyayari sa mundo at hindi lang puro yung spiritual. Dahil may inaapektuhan yung spiritual life nito mga conditions na nag-emerge sa world. So, yung ginagawa niya, binabalik, nilalapit yung simbahan. No? Tinutugunan yung diretsuhang problema ng bawat mamamayan. At ako isang ayon doon. No? Hindi naman pwedeng, di ba, puro yung spiritual na aspect lang. Meron din talaga yung worldly needs and concerns na dapat i-address para makatulong yung buhay spiritual mo sumagana. Thank you. Thank you. Diyan po nagtatapos ang ating talakayan hinggil sa pagdalaw ng mahal na Santo Papa. Maraming pong salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat sa mga kagawad ng Malacanang Press Corps. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you.
Yung mga nakapulo ba may lakad mamaya?